Ano po, bakit niyo po ginagawa ang ginagawa ngayon? Bakit mo binibili yan? Kung ano man ang iyong binibili? Ano ang dahilan? Kung ikaw ay nagbibigay, bakit ka nagbibigay? And I always say this lately, that to avoid evil is good, but not to do good is evil. To avoid evil is good, but not to do good is evil. Ang sagot lang ng maraming tao ngayon, bakit? Wala naman akong ginagawa masama. Pero ang tanong sa inyo, Diyos, anong ginawa mo mabuti? Hindi sapat na wala kang ginagawa masama. Meron ka bang ginagawa mabuti? Di ba ba? You know that Christmas, the Nativity, is meaningless if Christ did not die and resurrected. Kung hindi muling nabuhay ang Diyos, may dahilan ba para magdiwang tayo ng Pasko? Hindi. Dahil si Judas ang dahilan ng kamatayan, sabi niya, siya nagkanulog. Kahit si Jesus, sinabi niya kay Judas, sana hindi ka na lang ipinanganak. Can you imagine? It comes forth from the mouth of God. Sana hindi ka na lang ipinanganak. Pero magandang itanong, ikaw, ikinalugod ba ng mundo ang iyong kapanganakan? Di ba ba ano? Ilan sa mga magulang nagsasabing tumitingin sa anak? Di ba? Nung ikaw ay pinanganak, talagang iniyak ka ng magulang mo. Pag ikaw ay may sakit, talaga sasabihin ng magulang mo, sana ako na lang may sakit, Lord. Di ba? Ano? Ha? Talagang pinagpupuyakan ka. Talagang pinipilit kang intindihin. Pag ikaw ay umiiyak, sasabihin, ano? Bakit? Di ba? Ano? Ganun ang mga magulang, pinipilit intindihin. Ngayon ikaw ay malaki na. Ikaw ang kasakot. Kaya tinitingnan ka ng magulang mo mata sa mata at sasabihin sa'yo, sana tinagulang mo na lang magulang mo. Di ba? Ganun ba? My dear friends, my brothers and sisters, what are the things that are pure? In the things we do, in the things we think and dream of, hindi sapat na walang sinasabi ng ibang tao. Itanong mo, wala bang sinasabi ng Diyos? Kasi pagka minsan nakakalusot lang naman talaga tayo. Nakakalusot lang tayo. Wala lang nakakapansin. Wala lang nakakaalam. Pero magandang itanong, anong sinasabi ng Diyos? Are there areas in our lives, as we grow older, as we celebrate Advent, are there anything in our lives that needs to be purified? Meron ba? Huwag niyo sasabihin wala. Kasi kung wala, baka perfecto na kayo. Kung perfecto na kayo, dapat patay na kayo. Pero dahil buhay pa kayo, hindi pa kayo perfecto. And the fifth, and the last, is peace. Peace. Love, compassion, joy, purity, and peace. Do not forget this. That peace is the first thing God told His disciples when His people, His disciples, bless other people. And what is that? To tell the person, may the peace of the Lord be with you. The Jews would always welcome the greeting, Shabbat Shalom. Because that greeting means, may God restore you, may God complete you. You are sad because you are not completely happy.
You are sick because you are not completely healthy. You are broken. That's why sometimes all you need is to be blessed with the peace of God. That God will restore you. Kaya nga, napakalungkot pagdating ng misa, wala tayong ginawa kundi di ba ba, ano? Kaya yung katabi ko, umuwi nilalang na. Nakalsigan lang ng gawin. Pero pag sinabi mo, dapat sabihin mo sa iyong katabi, may the Lord will restore you. Lahat ng katabi mo. Sabihin mo sa akin, di ba ba? Peace be with you. Nalulungkot ako sa misa. Kung saan yung mga mag-asawa, sabi ni Mr. Jesus, ang Kristo Hari. Samantalang mo kayo nalalang binata. Kiss-kisa kayo, kiss-kisa. Sabi ng mga anak nito. Sabi ni Papa. But perhaps the most important question is, what robs you of your peace? What robs you of your peace? What robs you of your calmness, of your serenity? Yun ay tanong mo. Yun ay tanong mo. Are you giving other people the permission to make your life miserable? Diba? If you're a person who understands Christmas, who understands Advent, then you understand that peace is something that you have the power to protect. Lahat may problema. Lahat may problema. Yung iba gumagawa ng problema. Hindi mo ba, ano? Hindi naman dapat problema, hindi mo problema. Hindi mo ba? Kaya nga, ikaw pagtanong, ano ba ang nagnanakaw ng iyong kapayapaan? You should not be giving other people the power to rob you of your peace. Simple lang yan. Kung merong bumubulo sa buhay mo, sabi nga kanina, ilan ba sa mga student, sa mga empleyado kanina, na pinagdadasan mo, sana boss ko mamatay. Alam ko, pag teacher, marami nagdadasal. Kasi pagdating ng exam, lahat ng estudyante, sana may sakit si mama. Kaya parang teacher may sakit. Sana may makapasok mo sa sana may makatiri, sana malalim. Ay, pinagdasal niyo naman yan. Kaya natin teacher. Ang dami yung dadasal, yung makahamak. Sa panahon na yun, tinutulog mo ka na. Look at the justice system of the Philippines. What have we become? Pero, sabi nga na lumalapit sa akin, iyak na iyak. Kasi sabi niya, nagsusumigaw naman siya, kanyang promotion dapat ngayon. Bakit binigay doon sa office mate niya? Ganyan. Ay, hindi ka naman alam ang kwento niya, di ba? Sabi ko, mo ngayon, di ba? Ikaw mamatay mo ba yan? Di ba? Mas mamamatay ka, maiisip kung bakit siya na-promote, di ba? Sayang naman, mamatay ka, di ba?